gusto raw maging Secretary of National Defense ni Romeo Pocky sa susunod na administrasyon. Oh, baka kaya gano'n. Kaya panay ang sipsip, 'di ba malunggay busy? Baka kaya panay ang sipsip kay Vice Presidente. Kasi iniisip niya, yun na ang susunod na administrasyon. Hmm. Kaya lang, mga kababayan, sumobra, lumagpas doon sa kanyang limitasyon. Hindi na niya ano, hindi niya na ano tawag dito, namalayan na yung mga sinasabi niya ay, naku po, inciting to sedition na ho, mga boss chief amo, sir. Biruin mo, himukin mo, pati si General Bronner with matching pangalan, himukin mo na magtanggal ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. O di ho ba mga boss? O, ang Intel gusto raw maging Secretary of National Defense ni Romeo B. Pocky sa susunod na administrasyon. It all makes sense now. Totoo kaya? Sana hindi at sana hindi mangyayari. Naku po, malamang po hinto yung mga pagtatanggol natin. Sa ating teritoryo. 'Di ba, chess master? Hinto yung ating mga ano, yung ating mga, pagdepensa sa ating mga teritoryo ho, kapagka yan. Siyempre sino papakinggan niyan, mga bossing chipamo, sir? At lalo na 'no, kung ang magiging presidente ay ang vice presidente na si Sara Duterte. Malamang ho lahat yan kung si Roque nung mga panahon na yon ay nakakulong na, malamang laya. Malamang labas 'yan. Yung mga karapatan natin sa West Philippine Sea, malamang po ang sabihin, "Ay tubig lang 'yan, ay bato lang 'yan, ay ano lang 'yan, buhangin lang 'yan." Malamang gano'n yung mga maririnig natin dito, mga kababayan, mga boss chief, amo, sir. Malamang po yung 9 dash line, 10 dash line, baka maging 11 dash line pa sa kanila 'yan, 'di ba? Pero siyempre naman ho, mga bossing, hindi naman po papayag ang mamamayang Pilipino na umabot tayo sa ganong sitwasyon po. Siyempre magiging matalino ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa pagboto sa darating na 2028 election. Hindi na po bobo ang Pilipino, hindi na po mahina ang ulo ng mga Pilipino at talagang sinisigurado nila na yung kanilang iboboto ay talagang tutulong at mag-aangat sa bayan muli. Kung ano yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, nung siya ay kakapanalo lang at naipanalo natin sa UNCLOS, kapirasong papel lang daw yan, sabi ni Digong, sabi ni Sir Chris Angel. Sabi ni Chess Master, nahalata ko ang galawan ni Comelec Garcia, ipapanalo si Sara, kailangan mapigilan mapigilan ito na mandaya, napakawala ng China. Pero mga kababayan, malayo pa naman yan 'no? Malayo pa naman, 'wag muna natin pag-usapan. Pero para ho sa akin mga bossing, yung mga binitawan at yung mga pinagsasabi po nitong si Pokis, tingin ko ang hatol o magiging hatol diyan, sa'kin lang naman 'no, tingin ko ang magiging hatol diyan kay Romeo Pokis, mga bossing, ay walang iba kundi yari yan, longko yan. Longgo yan, oo mga kababayan. Dun pa lang, paano mo pa ano yan, itatanggi na hindi mo sinabi o hindi ka nagsalita ng inciting to sedition. Biruin mo mismong pinangalanan mo si Romeo Bronner, 'di ba? Sabi ni Bernie Manuel, nakakatakot maging pangulo ang tulad ni Piatos na ang puso, kung meron man, puno ng galit. Malamang lahat tayo magtago na, 'no? Malamang si Mark Ramos magtago na. Kagaya kagaya nung laging sinasabi ng mga DDS, mga bossing. Bukang bibig pa naman ho 'yan ng mga DDS, mga kababayan, na ano, Mark Ramos, pagka nanalo si Inday Sara Duterte, yari ka. Yung tipo bang ipaparamdam nila sa'yo na reresbakan, babalikan ka ng Vice Presidente.
'no, ipapapatay ka ng Vice Presidente. Sila ho yung mga nagkokomento niyan, 'no, mga kababayan. Oh, gano'n sila, eh, na parang mismong inilalaglag nila yung mga Duterte. 'Di ba, sabi ni Chris Angel nakapagpiyansa lang pero hindi pa ligtas si Pokis at meron pa po 'yan kasunod na mga paglilitis. Oho, mga kababayan. Anyway, alisin na ho natin 'yan. Dumako at pumunta tayo ngayon mga Boss Chipamo, sir, kanino? Kay Greco Bellica. Ito yung ewan ko gustong maging kanang kamay yata ng dating Pangulong Duterte. No, Danilo Espejo nagbigay ng $2.5 billion sa Pinas kaya di ibibigay sa Duterte ang Pilipinas. Ngayon eto si Greco Bellica mga bossing, ayan si Greco Bellica mga kababayan yung tungkol po kay Maduro 'no, pinapanood ko po 'yan, eh. Sinusubaybayan ko po yang balita na 'yan, eh. Yung iba sa atin siyempre ngayon lang po narinig, yung iba po sa atin siyempre ngayon lang po nalaman, si Maduro pala ang presidente ng Venezuela. Ganito pala, bakit pinakidnap ni Trump et cetera, et cetera. Pero siguro nagkaaway sila ni Trump at si Maduro nung nakaraang, linggo kaya pinakidnap et cetera. Yan ho mga kababayan, 5 taon na po yan. 5 taon na po sini-surveillance mga boss chipamo sir ng Estados Unidos si Maduro. 'No? Dahil may nagbigay sa kanila ng tip na ang nagpapasok daw po nung mga ipinagbabawal na soft drink, so alam niyo na 'yan, soft drinks na lang ang tawag natin kasi bawal dito, kay YouTube 'no. Mga nagbabawal daw po ng ipinagbabawal na soft drinks ay mismong yung presidente ng Venezuela na si Maduro. Chineck nila lahat et cetera. Ngayon, yung isa doon sa, security ni Maduro na laging kasama niya, mga bossing, siguro pagod na. Pero sinumbong niya sa CIA pero may kapalit, 'no? May kapalit na $50 milyones at meron pang, hinihiling na kailangan makapamuhay sila ng maayos at tahimik sa Estados Unidos. Yun yung isang, na nakikita nating anggulo ho mga kababayan. Ngayon, 'no, so yan po, sinasabi naman nila talagang siya, sinurveillance po nila yan, ganito, ganyan, pinag-aralan, et cetera, at kapaskuhan nga daw po lumalagda si Donald Trump, mga bossing, ng pirma para doon na, "Okay, get him." 'No, sabi ni Music Story, o yan si Maduro